chapter 28, part 2, at tatalakayin din po natin yung bahagi ng chapter 29. And sikapin po natin na ito ay matapos natin yung chapter 28 and to cover chapter 29 kasi meron pong napakahalagang lesson dito sa chapter 29. Although ang pinag-uusapan pa po natin dito hanggang sa ngayon ay yung pong tabernacle. So tinalakay na po natin yung kung ano yung sanctuary, ano ang nasa loob, ano itsura. Tinalakay na rin po natin yung loob at labas ng sanctuary, pati yung bakod niya, ano ang mga significance nito. At ang ating pong tinatalakay ngayon ay yung high priest na itinalaga ng Diyos para maglingkod doon sa doon po sa sanctuary or doon sa kanilang tabernacle. At ang tinalakay natin doon sa high priest ay yung kanyang kasuotan. No? Nung last Sunday po, sabi ko kumbaga parang pag inisip po natin, ano ba ang tinalakay namin nung last Sunday? So, kaya ako po, pagka-upload ng preaching ko, pinakikinggan ko kagad. Kasi gusto ko marinig yung sarili ko. At makita ko po kung ano yung mga dapat kong matutunan dun sa sarili kong preaching. And sa aking pong pag-isabi ko, Lord, kaya siguro itong mga ganitong topic hindi masyadong pinag-uusapan sa simbahan. Kasi parang hindi makita ng tao ang relevance. No? Parang ang magiging tanong natin ay, ano ba ang kinalaman sa buhay ko niyang kasuotan ng high priest na nabuhay nung 4,000 taon nang nakararaan? Ano ba significance sa akin nung yung kanyang breastplate, yung kanyang ipod, yung kanyang yung kanyang sas, yung kanyang turban? Ano ba kung malaman ko ang lahat ng ito? Ano ang silbi nito sa buhay ko? At hindi po ako mapakali nung last Sunday kasi parang it was too technical and parang ako mismo nag-iisip, relevant ba ito na pag-usapan namin? Pero sabi ko, Lord, salita mo ito eh. Ang salita mo timeless. Ang salita mo may kapangyarihan ito. At ayokong lampasan ito dahil lang ang pakiramdam ko parang hindi relevant sa amin ngayon. So nagtatalo po yung isip ko pero sabi ko, sige Lord, ayokong lampasan kasi ano yun eh. Yun ang aming sunod-sunod na pag-aaral eh. Kailangan kong i-cover yun eh. And so I did the best I can para pahayag po sa inyo yung mga kung ano lang yung nasa Bible. And then after po nung Sunday na yon, ang unang nag-approach sa akin ay si Pastor Ed. Sabi ni Pastor Ed sa akin, what he came to realize doon po sa doon sa preaching na yon ay ang pagsamba sa Diyos ay pinaghahandaan. Sabi ni Pastor Ed sa akin, ang pagsamba sa Diyos ay na-realize ko, Pastor, na talagang dapat pinaghahandaan natin. Hindi lang tayo basta dudulog, hindi lang tayo basta sasamba. Kailangan pinaghahandaan natin ang araw ng pagsamba sa Diyos. Sabi ko, wow, yun ang naging dating kay Pastor Ed. May ano pala. Somehow nangusap din pala. And then habang pauwi kami ng wife ko, Sister Lily, nagda-drive ako. Sabi sa akin ni Sister Lily, alam mo sa akin, of course, I was not asking her, no? But kahit si Pastor Ed, hindi ko rin naman tinanong. Sila po yung nagsabi sa akin kung ano yung kanilang, naging dating sa kanila nung message. Sister Lily naman, sabi niya, alam mo, isang bagay na na-realize ko nung habang nagpipreach ka nung tungkol sa kasuotan ng priest, ang Diyos pala hindi basta-basta talaga. Hindi pala siya basta-basta. So at least naka-receive ako ng 2 feedback kung ano ang
anong significance nung message na yon. At hindi pa ho natin natapos kasi naiwan po natin itong verse 31, no? Kaya ito pa rin po yung ipagpapatuloy ko. Kaya kanina po ang panalangin ko ay, Lord, kung hindi man namin makita kung anong relevance nito sa buhay namin ngayon, gusto ko makita naman namin kung ano ang karakter mo, ano ang attributes mo. Kasi po madalas, sa mga preaching, ang hinahanap natin, paano ko ba ma-apply sa buhay ko to? Di ba ho? Kadalasan ang hinahanap natin sa preaching ay, paano ko ba pakikinabangan to? Paano ba ito napapanahon sa akin? So kadalasan ho, yun ang hinahanap natin sa preaching. Para ano yung take away natin pag uwi, napapakinabangan ko. Wala naman pong masama doon. Wala naman pong masama doon. Kasi yun naman talaga din ang nais ng Diyos na matuto tayo ng mga principle niya at ipamuhay natin. Pero sa tingin ko po, may mga pagkakataon na hindi yung para sa atin. Hindi yung kung ano yung pakikinabangan ko. Ano yung mailalapat ko sa buhay ko ngayon. No? Kundi siguro po ang isang bahagi pa ay, Lord, paano pa kita mas makikilala? Doon sa preaching, Lord, paano ko pa makikilala ang karakter mo, ang attributes mo, kung sino ka? Kasi habang nakikilala po natin ang Diyos, kung sino siya, ano ang kanyang mga attributes at karakter, mas lalo po natin siyang nasasamba ng mas makatotohanan at mas naiintindihan natin bakit natin sinasamba ang Diyos na ito na hindi naman natin nakikita. So, yun po yung isang kapakinabangan, kumbaga, kapag ang nare-reveal sa atin is the character, the attributes ng ating Diyos, yung kanyang nature, mas nakikilala natin siya at mas nasasamba natin siya ng mas may saysay yung ating pagsamba. No? Hindi lang tayo basta sumasamba, kundi sinasamba natin yung kilala natin. So ipagpapatuloy po natin yung Exodus 28 at sa verse 31, ito po ang sabi, you are to make the robe for the ritual vest entirely of blue. It is to have an opening for the head in the middle. Around the opening is to be a border woven like the neck of a coat of mail so that it won't tear. On its bottom hem, make pomegranates of blue, purple, and scarlet, and put them all the way around, with gold bells between them all the way around. Gold bell, pomegranate, gold bell, pomegranate, all the way around the hem of the robe. Aaron is to wear it when he ministers, and its sound will be heard whenever he enters the holy place before Adonai, and when he leaves, so that he won't die. You are to make an ornament of pure gold and engrave on it as on a seal set apart for Adonai. Fasten it to the turban with a blue cord on the front of the turban over Aaron's forehead, because Aaron bears the guilt for any errors committed by the people of Israel in consecrating their holy gifts. This ornament is always to be on his forehead, so that the gifts for Adonai will be accepted by him. You are to weave the checkered tunic of fine linen, make a turban of fine linen, and make a belt, the work of a weaver in colors. Likewise, for Aaron's sons, make tunics, sashes, and headgear, expressing dignity and splendor. With them, clothe your brother Aaron and his sons, then anoint them. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Ito pong portion na ito, then anoint them. Kasi yung chapter 29 po is about anointing the first high priest of Israel, which is Aaron. Then anoint them, inaugurate them, and consecrate them so that they will be able to serve me in the office of Kohen, or in the office of priest. Also make for them linen shorts reaching from waist to thigh to cover their bare flesh.
Aaron and his sons are to wear them when they go into the tent of meeting and when they approach the altar to minister in the holy place, so that they won't incur guilt and die. This is to be a perpetual regulation both for him and for his descendants. So, ano po yung itsura nung kasuotan ng high priest? Unang-una po, yung high priest, sa loob niya, meron siya nung parang half slit na tinatawag natin. It is from waist hanggang doon po sa lampas tuhod. And it is colored white. No? So, ang equivalent po nito para sa atin sa panahon natin ngayon, parang underwear. Yun yung underwear ng high priest. So, kulay puti po yun, mula bewang hanggang lampas tuhod. So, suot niya yon. Yun yung first layer. And then pagkatapos po, magsusuot siya ng tunic. Yung tunic na ito is, ano po ito? Fit ito. Ka-fit sa kanya yon. At diretso po yon. Na kulay puti rin siya or checkered. Tapos diretso siya hanggang doon sa kanyang sa may laylayan, sa may baba. Yun po yung nakasuot sa kanya. And then pagkatapos po nun, ang isusuot niya yung robe na kulay blue. Yung robe na blue na ito ay seamless na tinatawag. So meron siyang slit para maisuot niya yung kanyang ulo. At tapos may slit dito sa magkabilang tabi para maisuot niya yung kamay niya. So yun po yung nakapatong sa kanya na robe. And then on top of the robe, may nakalagay pong ipod. Yung ipod nandito, no? Tapos na hanggang likod, 2 piraso po yon, na ang nagkakabit sa kanya sa shoulder strap niya ay mga gold at meron po itong 2 bato na ang sabi nila ay onyx at naka-engrave doon yung pangalan ng mga tribes. 6 na tribes doon sa kaliwa, 6 na tribes doon sa kanan. And then tapos po doon sa ipod, ang nakapatong naman sa kanya ay yung pong kanyang breastplate. No? Breastplate of judgment kung tawagin nila. So yung breastplate na ito, meron po siyang 12 bato at yung mga bato na yon nakaset siya sa gold at tapos may nakaukit na pangalan ng bawat tribe ng Israel. No? And then doon po sa breastplate na ito, meron siyang pouch. At sa pouch na ito, kumbaga parang may bulsa, sa loob nun ay may nakalagay na Urim and Thummim at nakalakay na ho natin para siyang Alpha and Omega, no? The first and the last, yun po yung ibig sabihin nun. At ginagamit ito ng high priest para sa kanyang mga decision making, no? Sa kanyang pagja-judge, yun ang ginagamit niya, yung Urim at yung Thummim. Hindi lang natin alam kung paano po ginagamit yon. At na-stop yung paggamit nun pagdating na nung kapanahunan ni Solomon. Nung after the reign of King David, nung si Solomon na pumalit, hindi na nila pinractice sa temple yung Urim at Thummim. So, yun po yung kasuotan. And then, dito, yung tinalakay natin ngayon, meron po siyang turban. No? Meron siyang head, meron siyang gear na isinusuot niya. At doon po sa may kanyang pinakaparang sombrero, meron po siyang gold plate, may plate na gold doon sa kanyang dito sa may bandang noo at ano po, may nakasulat po doon, no? So yun po yung kanyang kasuotan. Yun yung high priest. Now, yung pong 4 na anak niya na mga priest, hindi sila high priest, ang kasuotan nila ay simple lang, no? Hindi katulad ng high priest. Sa kanila, meron din pong ganon, meron parang half sleeve, tapos meron tunic, and then yun lang po, tapos may sas sila, tapos may headgear din sila na sinusuot. At sila yung katulong. No? So, yan po yung kasuotan noong high priest at saka noong mga regular priest na naglilingkod po doon sa templo. So, ngayong umaga po, pag-uusapan natin ay yung kinonsecrate. No, kasi ano na po, buo na ang tabernacle. No, naka-set up ng lahat. So gagamitin na nila. Pero bago ito gamitin, kailangan po i-consecrate muna, i-dedicate muna, i-inaugurate muna. No? At yung inauguration nito, yung consecration nito, kailangan kung ano yung gusto ng Diyos na inauguration. Now, I tell you mga kapatid, I will be honest with you, na nung inaaral ko po ito, dito ko lang ho na naintindihan. No? Dito ko lang ho naintindihan
kung ano yung ginawa ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples nang hinugasan niya ng paa. Alam niyo po, kung hindi natin tatalakayin ito at hindi natin naiintindihan to, hindi po talaga natin naiintindihan kung ano ang ginawa ni Jesus Christ nung hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disciples. At ano ang talagang impact nito sa atin? Sa atin po ngayon na mananampalataya. And I was so, ano po talaga, sabi ko, Lord, wow, salamat Panginoon kasi tinatalakay namin ito at ito ay hindi namin nilalampasan at ngayon nagkaroon po nagkaroon ng ibang meaning sa akin. And I hope the same din ho sa inyo. Nagkaroon ng ibang meaning ang paghugas ng paa ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples. Naiba ho, no? Naiba. Mas nakita ko po yung lalim nung ginawa ni Jesus Christ na yon sa kanyang mga disciples. Hindi lang po basta ganun pala yon. Hindi lang basta naghugas ng paa si Jesus Christ. There is more to it. Pero malalaman mo lang yon kung babalikan mo ang Torah. Kung babalikan mo ang pinagmulan nun. Kasi ginawa ni Jesus Christ yon, meron siyang pinagmulan, meron siyang basihan. Hindi niya po ginawa yon na on his own, na naimbento niya lang yon. Kundi ang pinagkuhanan po ni Jesus Christ nun is yung pong Torah na tatalakayin natin ngayon. At titingnan ho natin kung ano ang impact nito sa atin. At nawa po ang dalangin ko, pakinggan nyo pong maigi ito mga kapatid. No? Huwag nyo hayaang lumipad ang isip nyo kung saan-saan. Mamaya pa po yung Grand Fellowship. Mamaya nyo na isipin yung inyong mga kakainin dyan. Concentrate on this, mga kapatid. Please concentrate on this and take this seriously. Okay? Take this seriously. So, puntahan nun natin ang Exodus 29 verse 1. Now, gagawin ko po, babasahin ko po muna lahat, yung buong chapter 29, and then tapos tsaka natin babalikan verse by verse. Para, ang purpose ko po dito, kahit medyo mahaba siya, para makuha ho natin yung context. Para buo sa isip natin yung konteksto nung ating pong tinatalakay. Okay? Do you agree? Wala naman kayong magagawa kahit ayaw nyo eh. So basahin mo muna yung buong chapter. Babasahin ko po muna yon. And then sundan nyo po ako. Habang binabasa ko ito, and forget about the verses. Just let us continue, isang continuous reading lang ho, gagawin natin. Verse 1. Here is what you are to do to consecrate them for ministry to me in the office of Kohen. Take 1 young bull and 2 rams without defect. Also matzah cakes mixed with olive oil, and matzah wafers spread with oil, all fine wheat flour. Put them together in a basket and present them in the basket, along with the bull and the 2 rams. Bring Aaron and his sons to the entrance of the tent of meeting and wash them with water. Take the garments and put on Aaron the tunic, the robe for the ritual vest, the vest itself, and the breastplate. Fasten the vest on him with its belt. Put the turban on his head and attach the holy ornament to the turban. Then take the anointing oil and anoint him by pouring it on his head. Bring his sons, put tunics on them, wrap sashes around them, and Aaron and his sons, and put the headgear on their heads. The office of Kohen is to be theirs by a permanent regulation. Thus you will consecrate Aaron and his sons.
Bring the young bull to the front of the tent of meeting. Aaron and his sons are to lay their hands on the bull's head. And you are to slaughter the bull in the presence of Adonai at the entrance to the tent of meeting. Take some of the bull's blood and put it on the horns of the altar with your finger. Pour out all the rest of the blood at the base of the altar. Take all the fat that covers the inner organs, the covering of the liver and the 2 kidneys with their fat, and offer them up in smoke on the altar. But the bull's flesh, skin, and dung you are to destroy by fire outside the camp. It is a sin offering. Take one of the rams. Aaron and his sons are to lay their hands on the ram's head. And you are to slaughter the ram. Take its blood and splash it on all sides of the altar. Quarter the ram. Wash the inner organs and the lower parts of the legs, and put them with the quarters and the head. Then offer up the whole ram in smoke on the altar. It is a burnt offering for Adonai, a pleasing aroma, an offering made to Adonai by fire. Take the other ram. Aaron and his sons are to lay their hands on the ram's head. And you are to slaughter the ram. Take some of its blood and put it on the lobe of Aaron's right ear, on the lobes of his sons' right ears, on the thumbs of their right hands, and on the big toes of their right feet. Take the rest of the blood and splash it on all sides of the altar. Then take some of the blood that is on the altar and some of the anointing oil, and sprinkle it on Aaron and his clothing, and on his sons and the clothing of his sons with him, so that he and his clothing will be consecrated, and with him his sons and his sons' clothing. Also take the fat from the ram, the fat tail, the fat that covers the inner organs, the 2 kidneys, the fat covering them, and the right thigh, for it is a ram of consecration. Along with 1 loaf of bread, 1 cake of oiled bread, and 1 wafer from the basket of matzah, which is before Adonai. And put it all in the hands of Aaron and his sons. They are to wave them as a wave offering in the presence of Adonai. Then take them back and burn them up in smoke on the altar, on top of the burnt offering, to be a pleasing aroma before Adonai. It is an offering made to Adonai by fire. Take the breast of the ram for Aaron's consecration, and wave it as a wave offering before Adonai. It will be your share. Consecrate the breast of the wave offering and the thigh of any contribution that has been waved and raised up, whether from the ram of consecration or from anything else meant for Aaron or his sons. This will belong to Aaron and his sons as their share perpetually due from the people of Israel. It will be a contribution from the people of Israel from their peace offerings, their contribution to Adonai. The holy garments of Aaron will be used by his sons after him. They will be anointed and consecrated in them. The son who becomes Kohen in his place, who comes into the tent of meeting to serve in the holy place, is to wear them for 7 days. Take the ram of consecration and boil its meat in a holy place. Aaron and his sons will eat the ram's meat and the bread in the basket at the entrance to the tent of meeting. They are to eat the things with which atonement was made for them, to inaugurate and consecrate them. No one else may eat this food because it is holy. Now, stop po muna ako dito mga kapatid. Sa verse 33. Ito po ay nasa wilderness sila. Libu-libong taon na ang nakaraan. No? Ang instruction sa kanila ng Diyos through Moses, ito po. They are to eat
the things with which atonement was made for them, to inaugurate and consecrate them. No one else may eat this food because it is holy. Kaya po ako tumigil dito sandali, kasi next Sunday po ay communion natin. Magko-communion tayong lahat sa next Sunday. Minsan po, ang communion dahil monthly ginagawa, nakakalimutan na po natin na ito ay napakahalaga. Kasi ritual na eh. No? Yung significance, yung importance, hindi na po natin masyadong pinag-iisipan. Kaya pag dumating yung tinapay, bukas tayo. Pag sinabing kain, kain tayo. Pag sinabing inom, inom tayo. Then tapos na. O next month ulit yan. Di ba? Now, ulitin ko po itong verse 33. Sabi sa verse 33, they are to eat the things with which atonement was made for them. During their time, sino po yung, ano yung inihahain? Ano yung inihahandog para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan? Para doon sa atonement ng kanilang kasalanan. Ano po yung inihahain? Ano yung inihahandog? Yung kinakatay nilang hayop. Di ba? Yun po yung kinakatay nilang hayop. Yun ang, kumbaga, kainin nyo yan kasi yung inihandog nyong hayop, yaan yung nag-atone or nagtakip, nagpatawad sa inyong kasalanan. So, ang nag-atone ng kanilang kasalanan ay yung hayop na sinacrifice. Tayo po, sino po nag-atone ng kasalanan natin? Ha? Wala pong iba kundi si Jesus Christ. Pag communion po natin, ano ang ginagawa natin? Anong sabi ni Pablo? Take it. O sabi ni Jesus Christ mismo, take it, this is my body, which is broken for you. Kaya every communion po natin, mga kapatid, hindi lang ito dahil nakasanayan ng ating simbahan na tayo ay nagko-communion every first Sunday. Pero at that particular Sunday po, sa Sunday na darating, no, ine-exercise po natin itong verse 33 na ito. Kaya po natin kinakain yung tinapay na sumisimbolo ng katawan ni Kristo. Kaya po natin iniinom yung laman ng kopa na sumisimbolo ng dugo ni Jesus. Mamaya makikita po natin kung ano ang mga significance nitong mga dugo na ito. Kaya kung hindi ho natin naiintindihan to, hindi natin maiintindihan yung ginagawa natin sa New Testament. Hindi natin masyadong maiintindihan, bakit ba tayo nagko-communion every Sunday, every first Sunday of the month? Ano bang significance nito? Anong kahalagahan nito? Now, during the time of Moses, yung nag-atone ng kanilang kasalanan, yung nagtakip ng kanilang mga kasalanan, yung naghugas ng kanilang mga kasalanan, mga kapatid, ay yung hayop na kinatay nila, kaya't ang sabi ng Diyos, kainin nyo yan. Kaya po, yung ginagawa natin ngayon, every first Sunday of the month, si Jesus Christ, siya po yung sinacrifice, hindi na hayop. Sinacrifice ni Jesus Christ yung kanyang sarili, yung kanyang katawan, yung kanyang buhay, at sinabi ni Jesus Christ, take it, this is my body which is broken for you. Kaya whenever we do that, every first Sunday of the month, we are partaking of Jesus Christ's body. Not literally, of course. So, kaya yung pong pinapagawa ni Jesus Christ na yun sa atin, ang basis po yun is this, the Old Testament, nung pinagawa ng Diyos kay Moses. At iniutos sa bayang Israel na yung hayop na kinatay ninyo para mapatawad ang kasalanan ninyo ay kainin ninyo. Kaya po pinagawa ng Panginoong Jesucristo yan dahil tumatayong siya yung hayop na sinacrifice. Siya yung pumalit doon sa hayop na kinakatay at yun po ay taon-taong ginagawa nila. Ito po, one time na ginawa ng Panginoong Hesus na inihandog niya ang sarili niyang katawan para sa atin. No? So,
Kaya sabi dito, they are to eat the things with which atonement was made for them. So ito yung kaparaanan ng Diyos. Ito yung instruction ng Diyos sa kanila. Kaya si Jesus Christ po, hindi siya nag-iimbento ng sarili niya. No, hindi po siya nag-imbento ng panibago. Kundi ito po ay may basihan at ito ay utos ng Diyos Amang nasa langit, panahon pa ni Moses. Pinagawa na sa kanila ito. Kaya every time po mga kapatid, next Sunday magko-communion tayo. Lagi po nating aalalahanin na ito'y pag ginagawa natin ito, ang ating Panginoong Jesucristo ay siyang pumalit doon sa supposedly mga hayop na kinakatay para mabayaran at mahugasan tayo sa ating mga kasalanan. This time, hindi na po hayop, kundi si Jesus Christ na mismo ang naghain, naghandog ng kanyang sariling buhay para po tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. So ito po yung ginagawa nila dito. No? So, kaya nakita niyo po, may basis si Jesus Christ eh. No? May basihan si Jesus Christ. Hindi niya pinapagawa yun basta-basta lang, kundi may basihan po siya, which is makikita natin nasa Torah. Nandito po sa Book of Exodus. Nung time na ito, wala pa pong priesthood ang Israel. Ini-establish pa lang yung priesthood ng Israel. Kaya si Aaron po, siya ang kauna-unahin ng high priest. Ngayon po, at siya yung namamagitan sa mga tao at sa Diyos. No? Siya yung representative ng tao sa Diyos at representative ng Diyos sa tao. Now, in our case, ang ating high priest po is si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ po yung namamagitan sa atin, sa Ama at sa atin, at siya ang namamagitan para sa Diyos at sa atin. No? Siya po yung nasa gitna. Okay? Now, let's continue. If any of the meat for the consecration or any of the bread remains until morning, burn up what remains, it is not to be eaten because it is holy. Balikan ko lang sandali yung kanina. Ay, sorry. Balikan ko lang po sandali. Verse 33, they are to eat the things with which atonement was made for them, to inaugurate and consecrate them. No one else may eat this food because it is holy. So, yun po ay laman ng hayop. Pero dineclare ng Diyos na siya ay holy. Sabi po diyan, no one else may eat this food. Meaning to say, hindi po pwedeng basta-basta kung sino lang ang kakain nung ano na yon, yung laman ng hayop na yon. Kailangan po ang kakain noon ay mananampalataya. Kaya ito po yung dahilan bakit dinidiscourage natin, kung hindi ka believer, huwag kang magpartake ng communion. Ang reason po dyan ito, because it is holy. Kaya pagdating po ng Sunday, sa Sunday ho magko-communion tayo. Although ang sineserve sa atin ay naka-plastic na biskwit. Di ba? Tapos sineserve sa atin ay yung juice na grape juice. Bagamat ano naman po yun, Welch. Pero, the moment na yan ay inilagay dyan at isinerve na yan as communion, ang deklarasyon ng Diyos dyan, it is holy. It is holy. Yung pong laman ng hayop na yon, hanggat hindi dinideklara ng Diyos na holy yun, hindi holy yun. Pero nung diniklara ng Diyos, kasi yan the atonement for your sin, diniklara na ng Diyos na holy yan, holy yan. So sa panahon natin ngayon, kaya wag ho nating let us not take it lightly, the communion. Because the communion that we take every first Sunday of the month is declared holy by the Lord. Kaya hindi bastang biskwit yan. Ngayon, kapag natapos na po yung communion natin at may natirang biskwit dyan, hindi na holy yun. May natirang juice dyan, hindi na holy yan.
kundi yung pong pinapartake natin na yan every Sunday, the moment na sinerve yan as communion, we are actually doing the same thing na ginawa nung bayang Israel dito po sa wilderness nung sila ay nung in-institute na ang priesthood. Okay? So, huwag niyo pong ite-take lightly yung communion sa Sunday. Reminder lang po, because it is holy to the Lord. Okay? So ngayon, alam na natin ang basihan ni Jesus Christ, di ba? Nasa Torah. Sinundan ni Jesus Christ ito. Ini-implement niya kung ano yung nasa Torah. Punta po sa verse 34. If any of the meat for the consecration or any of the bread remains until morning, ano pong gagawin? Burn up what remains. It is not to be eaten because it is holy. So kung strictly gagawin po natin ito, yung matitirang biskwit dyan, huwag niyong imerienda. Ang utos ng Diyos sa kanila, burn it up. Because holy yun eh. Dineclare ng Lord ng holy. So ibig sabihin, hindi dapat gamitin for other purpose yun, except for the communion. Sabi, sayang naman. Pero yun po yung instruction ng Diyos eh. Natatandaan nyo nung lumabas po sila sa sa Egypt? Anong sinabi ng Diyos sa kanila? Yung hindi mauubos na pagkain ng Passover, anong gagawin nila? They have to burn it. Because that Passover was declared holy and it must not be used for any other purpose. The same is true. No? Huwag niyo meriendahin yung biskwit dyan. Yun pala yun. Hindi natin alam pare-parehas eh. Hindi natin alam eh. Di ba? Out of ignorance eh. Pero ngayon, tinuturuan tayo ng Diyos eh. Pag dineclare ng Diyos, holy, unholy yan. Pag sinabi ng Diyos yung natira, sunugin, sunugin yan. Huwag niyong panghinayangan. Dahil hindi pwedeng gamitin siya sa ibang purpose. Ginamit lang siya dapat sa purpose ng Diyos. O, Asher, bahala na kayo doon sa matitirang biscuit book sa next Sunday. Verse 35, sabi po rito, carry out all these orders I have given you concerning Aaron and his sons. You are to spend 7 days consecrating them. Well, but why 7 days? Because it's God's number. Anyway, tuloy ko lang po. Each day, offer a young bull as a sin offering, besides the other offerings of atonement. Offer the sin offering on the altar as your atonement for it, then anoint it to consecrate it. 7 days you will make atonement on the altar and consecrate it. Thus the altar will be especially holy, and whatever touches the altar will become holy. Now, this is what you are to offer on the altar. 2 lambs a year old, regularly, every day. The 1 lamb you are to offer in the morning, and the other lamb at dusk. With the 1 lamb offer, 2 quarts of finely ground flour mixed with 1 quart of oil from pressed olives, along with 1 quart of wine as a drink offering. The other lamb you are to offer at dusk. Do with it as with the morning grain and drink offerings. It will be a pleasing aroma, an offering made to Adonai by fire. Through all your generations, this is to be the regular burnt offering at the entrance to the tent of meeting before Adonai. There is where I will meet with you to speak with you. There I will meet with the people of Israel, and the place will be consecrated by my glory. I will consecrate the tent of meeting and the altar. Likewise, I will consecrate Aaron and his sons to serve me in the office of Kohen. Then I will live with the people of Israel and be their God. They will know that I am Adonai their God,
who brought them out of the land of Egypt in order to live with them. I am Adonai, their God. Balikan ho natin yung verse 1 at isa-isahin na natin ito. I think I still have time. Verse 1, here is what you are to do to consecrate them for ministry to me in the office of Kohen. So si Aaron at saka yung apat niyang anak, i-consecrate na sila. So buo na ang tabernakulo, kumpleto na lahat, at designated na as high priest si Aaron at priest yung kanyang mga anak. So bago sila maglingkod bilang mga priest at high priest, kailangan muna silang i-inaugurate. Kailangan muna magkaroon ng inauguration yung temple o yung tabernacle. Kailangan munang i-consecrate si Aaron at yung apat niyang anak. At ang gagawa nito, si Moses. Bakit si Moses? Kasi si Moses po ay siya yung pinakamataas na leader ng Israel. At walang ibang gagawa. No? Wala pa kasi silang priest. Wala pang high priest. So kaya si Moses ang gagawa nung kay Aaron sa kanyang kapatid. Now, ang in-specify ng Diyos dito na ang kanyang gagamitin para doon sa consecration ni Aaron at saka doon sa inauguration ng tabernacle, sabi niya, take one young bull and 2 rams without defect. Mamaya makikita natin o sa susunod na pag-aaral natin kung paano gagawin diyan. Sa bull at sa ram. At ano ang significance nila. Number 2, verse 2, also matzah. Alam mo natin na ang matzah, yan po ay unleavened bread. No? Kaya yung pong table of showbread sa loob ng holy place, ang nakalagay doon ay 12 pirasong matzah, meaning unleavened bread. So alam na ho natin kung ano ang ibig sabihin ng leaven at unleavened bread. Kasi yung leaven ay nagsisignify po yan ng kasalanan. Okay? So sabi dyan, also matzah cakes mixed with olive oil and matzah wafers spread with oil, all made from fine wheat flour. Very clear instruction ng Diyos. Verse 3, put them together in a basket. This matzah, no, yung wafer, ay matzah na ito, put them together in a basket and present them in the basket. So kaya pag present nila nung ano na yan, during the consecration, dapat nasa basket yung matzah na yan. Along with the bull and the 2 rams. Bring Aaron and his sons to the entrance of the tent of meeting and wash them with water. So anong pinapagawa ng Diyos? Pinapadala niya si Aaron at saka yung 4 na anak, dalhin doon sa harapan ng tabernacle, hindi sa loob, sa harap. Ano po yung nasa harap ng tabernacle, kung natatandaan nyo? Nandoon po yung brazen altar. No? Yung 7.5 by 7.5 feet by 5 feet yata. No? Natatandaan ko ng tama. Tapos, katabi po nun, bago pumasok ng tabernacle, nandoon yung laver. Ano po yung laver? Yung po doon naghuhugas ng kamay at paa yung mga priest na papasok sa holy place para maglingkod doon. Kaya ang utos ng Diyos, si Aaron at yung 4 niyang anak, papuntahin doon sa harapan ng tabernacle. Nandoon po yung laver. At ang ipinagagawa kay Moses, hugasan niya, no? Si Aaron at yung 4 na anak. Now, sino po si Aaron? Si Moses. Si Moses, siya ang supreme leader ng buong Israel during that time. Si Moses, sa kasaysayan po, nakita natin na diniklara si Moses na siya ang pinaka-humble na tao sa balat ng lupa. Si Moses ang nagkaroon lang ho ng opportunity to talk with God face to face. Si Moses, siya lang po ang nakarating doon sa summit nung Mount Sinai para kausapin ng Diyos.
So kaya yung status po ni Moses, mas mataas siya kaysa kay Aaron kahit si Aaron ay deklaradong high priest. Mas mataas siya kaysa dun sa mga regular priest. Sa madalit salita, kumbaga sa isang military, si Moses po ang supreme commander ng lahat. Siya ang pinakamataas na itinalaga ng Diyos bilang leader ng bansang Israel. At dahil siya ay itinalaga ng Diyos bilang isang leader ng isang bansa, siya ang pinakamataas na leader sa buong mundo sa mga panahon na yon. Now, bakit ko po ito binibigyan ng emphasis? Kasi po, si Moses, inutusan ng Diyos, hugasan ng paa ni Aaron at ng 4 niyang anak. Isang, kumbaga po, napakataas na leader. Nagkaroon ng opportunity to talk with God face to face. Nakarating sa summit ng Mount Sinai. Dineclare ng Diyos, siya ang pinaka-most humble person. At walang papantay kay Moses. Pero hinugasan ang paa ni Aaron. Hinugasan ang paa at kamay yung 4 na anak. Now, ang question po, tinuturuan ba ng Diyos si Moses ng humility? Tinuturuan ba ng Diyos ang bayang Israel ng humility? O may ibang purpose kung bakit pinagawa ng Diyos yon? Well, I believe, mga kapatid, nung pinahugasan ng Diyos kay Moses ang paa at kamay ni Aaron at nung kanyang 4 na anak, God was not teaching Moses and the whole of Israel about humility. That's not the purpose. That's not the purpose. Ano ang purpose ng Diyos? Ang purpose ng Diyos, mga kapatid, ay ini-institutionalize niya na kung ano ang priesthood. Kaya yung pong paghuhugas ng kamay at paa, it's an act of purification dahil bago ka makapagsilbi doon sa templo or doon sa tabernacle, kailangan purified ka. And the way to purify them is through the washing of water. Okay? So kaya nung inutusan po ng Diyos si si Moses na hugasan si Aaron at ang kanyang 4 na anak ang paa at kamay, ini-institutionalize ng Diyos ang priesthood. Hindi tinuturuan ang Israel, si Moses, si Aaron ng humility. Now, ba't ko po binibigyan ng emphasis ito? Kasi 1,300 years after, ginawa ni Jesus Christ ito sa Gospel of John. Hinugasan ng Panginoong Hesus ang paa ng kanyang mga disciples. Na yung pong paghuhugas ng paa, yan ay trabaho ng mga babae nung panahon nila at trabaho ng servant. Kaya naman, ang madalas nating napapakinggan na katuruan doon sa paghuhugas ni Jesus Christ ng paa ng mga disciples niya is humility. Tama? Ang madalas nating napapakinggan ay nagpakita ng example si Jesus Christ kung ano ang pagiging humble. Nagtuturo sa atin ng humility. Na tayo ay matutong magpakumbaba at tayo ay matutong magsilbi sa isa't isa. Tama? Pero after ko pong pag-aralan ito, I came to realize na yung ginawa ni Jesus Christ na yon sa Gospel of John is not to teach his disciples humility. He was not teaching his disciples how to be humble. He was not teaching his disciples to serve one another. Kaya ano po ang ginawa ng mga simbahang katulad natin? Ng COG. Ano ang ginawa ho natin? Ang mga pastor, hinuhugasan ng paa ng mga leaders. Hindi ko alam kung ilang beses kong ginawa dito sa atin yan.
Kasi naniniwala tayo sa feet washing. At nakita ko yan doon sa mga leaders ko rin sa Church of God. Kaya kinopya ko dahil yun yung mga pastor dapat hugasan ng paa ng mga workers. At nagkaroon tayo ng seremonya dito, hugasan tayo ng paa. Di ba? Kaya yung iba bago alam nila may feet washing, nagpa-pedicure muna di ba? Nagpa-spa, nagpa-scrub para maalis yung biyak-biyak dun sa sakong. So, siyempre hugasan yung paa niya And doon po sa pakiramdam ng pastor na gumagawa o ng worker na gumagawa, ang pakiramdam niya, talagang he humbled himself. Kasi kinokopya ko si Jesus Christ Pero ang tanong po, yun ba talaga ang lesson na gustong ituro ni Jesus Christ? Well, you know what? I came to understand and I came to realize that was not Jesus Christ's purpose. To teach His disciples humility nung hinugasan niya yung paa. Nung time na yon, ang ginagawa ni Jesus Christ is kung ano yung ginawa ni Moses kay Aaron. Nag-institutionalize siya ng priesthood. Dahil bago ka maglingkod sa templo ng Diyos or sa tabernakulo ng Diyos, kailangan i-consecrate ka muna. Kaya yung ginawa po ni Aaron, ni Moses na yon, kinonsecrate niya si Aaron at yung 4 na anak dahil ang purpose ng Diyos, maglilingkod sila sa templo or do sa tabernacle. Maglilingkod sila sa akin. So yung ginawa po ni Moses na iyon is physically nag-institutionalize siya ng priesthood. Because itong priesthood na ito is intended to serve the Lord in the tabernacle. Kaya po yung ginawa naman ni Jesus Christ, nag-institutionalize siya ng priesthood so that these disciples will serve the Lord. Hindi po para magturo ng humility. You see? Bakit ginawa ni Jesus Christ yun? Yun po yung ginawa doon sa Torah. Doon sa 1,300 years ago. Yun ang ginawa ni Moses to institutionalize the priesthood. Now, magtatapos na po ako, pero gusto kong basahin natin ito. In 1 Peter chapter 2, mga kapatid, sabi dito, therefore, putting aside all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander, like newborn babies, long for the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. Babalikan ko po mamaya yan. If you have tasted the kindness of the Lord, and coming to Him as to a living stone which has been rejected by men, but is choice and precious in the sight of God, you also, as living stones, are being built up as a spiritual house for a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Anong sinasabi po ni Peter dito? You are being built up as a spiritual house for a holy priesthood. Kaya po mga kapatid, nung ginawa ni Jesus Christ yun, yung mga disciples niya ng kanyang hinugasan ng paa, kung si Moses ay physical na nag-institutionalize ng priesthood dahil kailangan doon sa tabernacle, si Jesus Christ po ay nagkaroon ng spiritual institutionalize ng priesthood. Kaya yung ginawa po ni Jesus Christ na yun para sa mga disciples niya, lahat po yun ng susunod sa kanya, deklaradong priesthood. So ano pong ibig kong sabihin ngayon mga kapatid? Ano ang take away nyo ngayon sa pag-uwi po ninyo? Ibig sabihin, ikaw at ako na nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, spiritually speaking, we were institutionalized sa pagiging priest. Which means,
Kung tinatanggap mo ang Panginoong Jesucristo at ikaw ay mananampalataya at nag-institutionalize spiritually ang Panginoong Jesus ng priesthood at kasama ka doon, then ibig sabihin dapat naglilingkod ka sa Diyos. Hindi ho natin nakikita siguro ang sarili natin na tayo'y mga priest na may tungkuling dapat gampanan sa paglilingkod sa Diyos. Isip ko, balikan ko lang po ito. Ayaw lumipat. Ayan. Kaya sabi ni Peter, therefore, dahil ikaw, kapatid, tayo, na nananampalataya kay Jesus, tumanggap sa Kanya bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, tayo po, spiritually speaking, ay ininstitutionalize sa priesthood. Kaya bilang priest, may tungkuling ka. Katulad ni Aaron at ng kanyang 4 na anak, may tungkuling dapat gampanan sila dun sa templo. Kaya yung mga disciples, nung hinugasan ng paa ni Jesus Christ, ini-institutionalize sila ni Jesus Christ sa priesthood at meron silang tungkuling dapat gampanan. At ang lahat ng mga nanampalataya kay Jesus, ang lahat ng naniwala at nagtiwala sa Kanya, lahat sila ay deklaradong priesthood ng Diyos. At meron dapat tungkuling ginagampanan. Kaya ang sabi ni Peter, therefore, putting aside all malice, all deceit, and hypocrisy, and envy, and all slander. Ito ang payo niya. Like newborn babies, long for the pure milk of the word. So ang unang tungkulin mo, kapatid, ang unang tungkulin ko bilang priest ng Diyos is to long for the pure milk of the word. Which means, dapat ito pong interest natin na matuto tayo sa salita ng Diyos, na ito ang ating paghangaran na matuto tayo sa salita ng Diyos. Bakit daw po? So that by it you may grow in respect to salvation. Brothers and sisters, wala pong ibang way to grow in the Lord except the Word of God. Kaya kung hindi natin aaralin, hindi natin pakikinggan, hindi natin ipapractice, hindi ho tayo mag-grow. Dahil the only way to grow in the Lord is to study His Word. And as priesthood, ano po ang sabi sa atin? We have to serve the Lord. Kaya kung kiniklaim mo na ikaw ay born again, ikaw ay believer, and you are not serving the Lord, then you are not fulfilling yung calling niya sa iyo bilang priest. Ano ho, mga kapatid? Kaya hindi po tayo, listen to me, hindi po tayo ordinaryo sa harapan ng Diyos. In the eyes of God, tayo po ay priest. Hindi po priest na in a sense na katulad ni Aaron, ng katulad ng kanyang mga anak. Hindi po yung priest na pare. Kundi lahat po tayo ay meron tungkulin dapat gawin, dapat gampanan. Kaya mag-isip po tayo, no? Let us challenge ourselves. Lord, I claim na ako ay born-again believer. I claim na Christian ako.
Ito pala ang tungkulin ko. Meron pala akong dapat gampanan. Meron pala akong tungkuling dapat gampanan, hindi ko ginagawa. Kaya Lord, gusto kong gampanan ito. Ngayon po, na natututunan ko ito, naiintindihan ko ito, then Lord, let me serve you. Get yourself involved, mga kapatid, dahil ito ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Anong purpose ng Diyos? Bakit inalis ang bayang Israel mula po doon sa Egypt? To worship and serve God. Kaya ka pinalaya ng Diyos sa kasalanan mo, kaya ka pinatawad ng Diyos sa kasalanan mo, kaya ka inalis sa Egypt so that you can worship and serve the living God. Kaya kung hindi po natin ginagawa yon, then may malaking pagkukulang sa buhay natin. Ano? So now, kita ho natin na may ibang perspective, no? Yung palang paghuhugas ng paa ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, hindi pala to teach humility. Yun pala ay nag-i-institutionalize na siya ng priesthood, spiritually speaking. Yun po yung message nun. Sinaisip ko nga po ito. Sabi ko, lalo yung tinatalakayo natin sa Matthew ngayon. Diba? Nagturo si Jesus Christ ng humility. Anong ginamit niya? Ang object lesson niya, yung bata eh. Kinuha niya yung bata. Hinarap niya doon sa mga disciples niya. At sabi niya, dapat katulad kayo ng mga bata. And he was teaching humility. Di ba? Kaya naisip ko po, sabi ko, yung bang paghuhugas talaga ng paa ni Jesus Christ sa disciples niya, humility ba tinuturo niya doon? Or there is much deeper than that? There is something else in the washing of the feet. Nakita ko lang po yan, mga kapatid, to be honest with you, nung inaaral natin itong Exodus. Doon pala nang galing yon, na inutusan ng Diyos Ama si Moses, hugasan ng paa at kamay ni Aaron dahil i-institutionalize na, itatalaga na si Aaron bilang high priest at priest yung kanyang mga anak. At ang tungkulin nila ay maglingkod sa Diyos doon sa templo. So ibig sabihin, kapag ikaw ay itinalaga na ng Diyos bilang priest, tawag nga sa atin, royal priesthood. Diba? Kapag ka pala itinalaga ka, may tungkuling ka palang gagampanan. Dapat mong gawin. Kaya kung di mo ginagawa yon, may malaking kulang sa buhay mo. Amen? Sige po, tayong lahat at tayo po ay magsasara sa panalangin. Pero bago po yan, awit po muna tayo. Ng Panginoon Diyos na buhay. Amen. Sadyang kaibuti ng Panginoon. O Diyos, sa kabutihan niyo, ako'y naririto upang magpuri sa inyo. O Diyos, sa kabanalan niyo, malulugod ako. Buhay at iaalay ko. O Diyos, sa kabutihan